Magandang araw, mga kapatid at mga kababayan. Kumusta kayong lahat? Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Kamusta na po? Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na OFW. Sa lahat ng panig ng daigdig, sana nasa maayos kayong kalagayan at thank you so much for your hard work at sa inyong ginagawang sakripisyo para sa makatulong sa inyong mga pamilya at para na rin sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Meron tayong gustong ituloy na discussion about the pending or impending impeachment proceedings na nandiyan na sa Senado at meron tayong mga konting na pag-alaman or na research na mga bagay-bagay regarding this. At before that, para dun sa mga bago lang dito sa channel ko, please subscribe and kindly hit the notification bell. At pakishare na rin ng maraming makarinig at makaalam nitong ating issue dito sa ating munting channel. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Itong si Senate President Chis Escudero ay hanggang ngayon naninindigan pa rin na sa kanyang posisyon na hindi talagang pwede i-convene. What? Sa ngayon, ang kanilang body as judicial or maging impeachment court. Dahil nga daw ang sinasabi niya ay tapos na ang session ng Senado. Wow. Pero marami-rami na tayong narinig na mga bright minds at mga legal luminaries plus yung may experience sa Senado na nagsasabi na hindi naman ito legislative body pagdating sa impeachment proceedings. Lumalabas ito, nagiging judicial body bilang isang impeachment court. So, ang ibig sabihin, hindi naman kailangan na or hindi requirement yung session nila to be ongoing para magkaroon ng proceedings o matuloy-tuloy yung dapat gawing procedure diyan sa impeachment. Isa sa narinigan natin ng ganyang idea ay si Congressman Colmenares. Sinasabi niya nga na hindi naman ito gaganap bilang isang legislative body kung hindi isang impeachment court. This is totally separate and totally different function from the function of legislative Senate body. So ngayon, ang sinasabi ni Congressman Colmenares ay pwede naman talaga magkaroon ng special session. Dahil nga doon sa sinasabi niya, ito ay hindi naman magiging legislative work kung hindi isang judicial function ng Senado. Totally separate from the usual work na legislative. Isa pa rin sa narinigan natin yan ay si Tito Soto. Sinasabi niya, alam naman natin na napakahaba ng experience ni Tito Soto bilang isang Senate President. At naging very active itong si Tito Soto at naging very knowledgeable pagdating sa function and rules at proceedings, rules and procedures diyan sa Senate. Ang sinasabi niya, this is entirely different function from the legislative function of the Senate dahil nga ito ay magiging impeachment court, so they can call a special session for this. So, yun, meron tayong mga narinig na mga knowledgeable person na iba doon sa opinion ni Chis Escudero. Ang isa pang narinigan natin dito ay of course, si Justice Carpio. Iba rin naman ang sinasabi niya na while this is an impeachment court,
na pinag-uusapan kung sakaling matutuloy na yung impeachment proceedings, hindi daw natin talaga pwedeng puwersahin or we cannot force Chis Escudero or the Senate for that matter to hold a session regarding this impeachment proceedings. So iba naman ang view ni Justice Carpio. While it is true na ang function niyan will be different from the legislative work, ang sinasabi niya, this is entirely dependent doon naman sa desisyon ng Senado at depende sa desisyon ni Senate President Chis Escudero. So, 2 against 1. Ang sinasabi ng dalawa, Tito Soto and Congressman Colmenares, ay pwede. Dahil ito nga ay different function at ito ay wala namang reference doon sa pagiging judicial body or legislative body ng Senado. Pero may narinig ako isa pang mas magandang opinion. Ang isang napakagandang opinion na narinig ko ay nanggaling dito naman sa isang former Justice, Adolf Ascuna. I think siya ay mas senior pa kay former Justice or former Associate Justice Carpio. Itong si former Associate Justice Adolf Ascuna. Ang sinasabi niya, although nagkakapare-pareho sila na ito ay isang function ng Senado na hindi related sa legislative work ng Senado. Ito nga ay judicial work. Ito ay pag-handle ng impeachment bilang impeachment court. So, hindi siya legislative work. So, nagkakapare-pareho sila doon. Ang pagkakaiba lang, dito sa opinion ni former Justice o Associate Justice Ascuna, ay yung sinasabi niya na dapat ito ay immediately mag-take ng oath, not necessarily the entire Senate body, but yun man lang Senate President ay mag-take ng oath para formally magkaroon ng acceptance doon sa impeachment complaints na i-file sa Senado. Ang problema dito, pag hindi nagawa yan, bago mag-end yung 19th Congress, ay ang consideration dito ay mabubura yung complaints na ginawa ng 19th Congress. Pag ito ay inabot ng 20th Congress, mawa-wipe out. Pag merong Congress na panibago, what I mean is lower house, ano? Hindi ko sinasabi yung the entire Congress, which is the upper chamber and the lower chamber. Ang sinasabi ko, yung lower house, yung Kongreso na kung ang pagkakaalam natin sa Kongreso ay yung lower house, no? Dahil ang lower house ay hindi continuing body na kamukha ng Senado. Ang Senado walang problema. Continuing body continuing body at continuing function ang Senado. Pero ang lower house, pag natapos ang termino ng 19th Congress, wipe out. Kumbaga sa baraha, reshuffle yan. Reshuffle. Technically, borado yung mga pumirma dyan at mag-i-start ng panibagong Congress. Dahil hindi sila continuing body. Magbabago entirely. Whether may mga na-re-elect or merong mga hindi na-re-elect, basta yung complainant noong 19th Congress ay back to zero pagdating sa 20th Congress. So, ano epekto niyan? Kung yan ay na-accept ng Senado at hindi nagawan nga ng aksyon, maggagawa ka na naman ng panibagong complaint. Oh, no! Ang problema dyan, considered na yan na filed. So, ibig sabihin, papasok na rin yung 1-year ban.
Yun ang problema. Ang ganda ng idea or ang ganda ng opinion ni former Justice, Associate Justice Ascuna. So ang dapat daw gawin ni Chis Escudero para makonsider yan na pasok na doon sa 19th Congress at pwede mong itawid sa 28th Congress, panumpaan niya para magkaroon ng formal acceptance doon sa complaint or impeachment complaints nang sa ganon, pwede na siyang itawid doon sa 28th Congress. Ang ibig sabihin, pag itong complaints ng 19th Congress o yung set of complainants na pumirma dito sa impeachment complaints, pag ito hindi formally na-accept, na ang formal acceptance daw, ang sinasabi ni Associate Justice Ascuna, ay mapanumpaan yan at i-accept ng body bilang isang impeachment court. So ang magti-trigger diyan para sabihin natin okay, tinanggap na yan ng impeachment court ay yung panunumpa ng mga members or at least ng Senate President. Dapat mapanumpaan niya yan at yan ang signal, yan ang pinaka-trigger, yan ang magpo-formalize na yan nga ay na-file na diyan sa impeachment court. So na-receive na siya. At ngayon, kahit na umabot yung 20th Congress, mapalitan yung set of congressmen na complainants, pwede na siyang itawid sa 20th Congress dahil tinanggap na siya formally ng Senado. So, sa ngayon, ang masama dito or ang hindi maganda rito, ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero ay ano na daw yan, formally accepted na ng Senado. Kaya lang, wala tayong narinig na nanumpa bilang impeachment court ang Senado. So yun ang sinasabi ni former Associate Justice Ascuna na dapat may panunumpa to formally establish that the Senate has accepted the complaints as judicial body or as impeachment court. So pag wala pang panunumpa, hindi pa siya formally accepted or hindi pa siya formally declared as impeachment court or yung Senado ay nagiging impeachment court na by virtue of that oath, at least by him or the entire member of the Senate. So yun ang nakita kong medyo tricky dito. Ito yung nakita kong dapat gampanan ng Senado. Kasi nga, pag hindi raw napanumpaan, questionable yan. Na hindi formally accepted yung complaints at pag nag-terminate, natapos yung term nitong 19th Congress, itong sa lower house, hindi mo pwedeng gamitin yung complaints na yan para doon sa 28th Congress. Kasi nga, erase lahat yung kanilang, mawawalang bisa yung kanilang pirma ng mga complainants. Mawawalang bisa yon at hindi mo pwedeng gamitin yung complaints nila doon sa 20th Congress. Iyon ang very tricky rito. Ang problema lang, ang assumption, ang paninindigan naman ni Chis Escudero ay iba. Sinasabi niya, hindi, formally accepted na yan. Tinatrabaho na nga namin yan. Sinasabi niya, binabasa niya na, nare-review ng staff niya. Ang problema, kung ito ay nanggaling sa isang dating Associate Justice by the name of Adolf Ascuna, na hindi mo naman pwedeng ipagsawalang bahala ang kanyang opinyon, bilang the most senior na narinig kong nagbigay ng opinyon dito, ay gagawing gagawing question yan ng kalaban. Magigipagpatayan yan
diyan sa magiging desisyon. Pipilitin nilang mawalan ng visa ang desisyon nyo dyan sa Senate Court or sa Impeachment Court dahil sa narinig nilang opinion dito kay Justice Ascuna or Associate Justice Ascuna na sa tingin ko very valid. Ang problema nga lang natin dito kay Chis Escudero, astig. Medyo astig itong si ayaw mag-yield dito sa mga nakakatanda sa kanya. Parang gusto niyang palabasin, yung alam ninyo, alam ko rin. Baka sinasabi niya pa nga, mas marunong ako sa inyo. Astig talaga itong si Chis Escudero. Alam niya kasi yung posisyon niya ngayon, very important. Hindi rin siya masasaling ng Malacanang dyan. Dahil nangangailangan ng Malacanang ng numbers. Di ba? Kaya ganun ka-importante na bawat isang boto dyan ng senador. Although sinasabi nga, pwedeng itawid yan sa 20th Congress, pero sabi ni Adolfo Ascuna, ni former Associate Justice Ascuna, formally accepted dapat yan ng Senado. By virtue of oath bilang isang impeachment court. Manumpa at least si Chis Escudero or the entire Senate as impeachment court para magkaroon ng formality. So yun ang nakikita natin ditong konting twist no sa istorya. Ang problema nga lang hindi ko nakikitaan ng pagpapakumbaba itong si Chis Escudero. Parang sinasabi niya, ako ang pinakamagaling sa inyo. Alam ko lahat yan. Alam ko ginagawa ko. Alam ko yung rules dito sa Senado. Yun ang problema. Hindi po natin kailangan ng mga ganyang klaseng public servant na masyadong mapagmalaki. Sinasabi nga doon sa Code of Conduct, Code of Ethical Conduct ng ating mga public servants, dapat open kayo sa opinion. Open kayo sa pakikipag-usap. Open kayo sa suggestions ng public. Yung mga suggestions na yan, importante yan. Hindi lang naman sa ordinaryong publiko yung mga pinanggagalingan ng mga suggestions na yan. Isipin mo, nanggaling ang suggestion kay Congressman Colmenares. Nanggaling isang suggestion kay Tito Soto na dating matagal na panahon naging Senate President. At nanggaling kay former Associate Justice Adolfo Ascuna na sa ngayon ay nasa mga 80 plus years old na. I think he's 85 or 86 na naging isang Associate Justice. Matagal na nag-practice ng law. Hindi ko hinahamak yung kakayahan ni Chis Escudero bilang lawyer. Kaya lang, ilang years ka ba nag-practice as lawyer? Ang alam ko, konting-konti lang ang panahon mo sa pagpa-practice ng law at naging isang politician ka na. Pero, regardless, dapat open tayo sa opinion, open tayo sa suggestions ng ibang tao. Huwag tayong masyadong nagmamataas. Hindi naman siguro kabawasan ng pagkalalaki mo yan. Hindi naman siguro kabawasan ng katalinuhan mo yan. Hindi naman siguro kabawasan sa status mo yan kung ikaw ay makikipag-usap, kukuha ng opinion ng iba, at makikinig ka sa mga suggestions ng ibang tao na meron din namang importanteng kaalaman dito sa ganitong issue. Alam ko, iba-iba talaga opinion. Maraming lumalabas na opinion. Pero, sa totoo lang, itong kay Associate Justice Ascuna, hindi niya rin naman sinasabi na yung forthwith ay nangangahulugan ng ura-urada. Hindi niya rin sinabi yun. Ang sinasabi niya lang, dapat justifiable reason or meron kang magandang dahilan para hindi agad-agad umpisahan yung process of impeachment. Hindi nga siya ganun ka-hardcore pagdating doon sa pag-uumpisa ka agad nung
impeachment process or impeachment hearings. Hindi niya ipinipilit, hindi niya sinasabi na magkaroon ng special session, hindi niya pinipilit na dapat ura-urada or magkaroon kaagad ng hearings or i-process na kaagad itong impeachment complaints na to. Ang sinasabi niya lang, pwedeng itawid yan sa 28th Congress pero panumpaan muna. Nang sa ganon, hindi ma-invalidate yung complaints na ginawa ngayon ng 19th Congress sa lower house kahit na matapos kahit matapos yung kanilang term sa lower house dito sa 19th Congress. Kaya lang kahit yun, umpisa pa lang nakitaan ko na si Chis Escudero na sinasabi niya, formally accepted na yan. Opinion ni Associate Justice Ascu na yan. Wow. So, ibig sabihin, nakikipagmatigasan pa rin siya. Mr. Senate President, hindi lang po mga former justices, hindi lang po mga former senators, hindi lang po congressmen, hindi lang po reporters ang may gusto na ito ay mailagay sa tama. Pati po kaming mamamayang Pilipino, nakabantay kami rito. Kaya sana po, again, paki-check nyo po ang inyong function, paki-check nyo po yung Code of Ethical Conduct ng isang public servant nang sa gayon, wag naman masyadong stricto sa inyong nalalaman, stricto sa inyong pride, stricto sa inyong rules na pinaninindigan. Tingnan nyo rin po, dapat maging flexible kayo para i-please nyo naman yung taong bayan na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng Kongreso at ng lahat ng mga public servants, lahat ng mga public offices, pinagtutulong-tulungan niya ng publiko na ponduhan through taxes. Dapat tingnan nyo rin yung taong bayan. Ano ang clamor? Ano ang gusto namin? Part ako ng taong bayan at ako, hindi lang ako ang nagsasabi niyan na gusto namin ilagay sa tama yung proseso na yan. Kung ayaw mo ng special session na pwede rin naman gawin, hindi ka namin pipilitin, pero makinig ka naman sa suggestion ng ibang tao na katulad ni former Associate Justice Ascu, just to make sure na yan ay hindi magkakaroon ng problema later on. Bakit hindi mo gawan panumpaan yan, panumpaan ng Senado or panumpaan mo nang sa gayon ay hindi mabaliwala, hindi maging back to zero, hindi mabura ang ginawang complaints or ang ginawa ng 19th Congress na dokumento para dito sa impeachment ni Sara Duterte. Yun lang naman po. So, again, umaapila kami, Mr. Senate President. Magkonting konti namang baba dyan sa trono ninyo. Konting baba sa trono ninyo. Makinig po kayo sa suggestion ng ibang tao. Huwag naman masyadong feeling know all. Huwag naman ganun. Please show your humility. Maging humble po tayo. Dahil pare-pareho po tayo rito na gusto natin tama ang proseso, tama ang magiging resulta nito, at may mga taong nagsasuggest na dapat pakinggan. Sabi ko nga, no one has the monopoly of correct idea or intelligence. Makinig po tayo. At yan po ay nasa Code of Ethical Conduct ninyo, na dapat open tayo sa opinion, dapat open tayo sa suggestion ng ibang tao. Huwag po tayo masyadong suplado, huwag po natin ipagyabang ang ating knowledge. Makinig din po tayo sa iba. Dahil hindi naman din mga mahihinang klaseng tao yung mga nagsasuggest sa inyo. Huwag naman pong maging masyadong mataas ang pride. Dahil
nandiyan kayo sa Senate presidency. Temporary lang po yan. Sooner or later, bababa ka rin dyan. At ayoko namang entertain yung mga naririnig kong ibang balita or ibang haka-haka na sinasabing nag-aantay daw kayo ng negotiation. What? Kaya nagdidili-dali kayo dyan sa impeachment proceedings na yan para i-process yan, ay meron kayong inaantay na negotiation. Ayoko naman kasi. Ang stand ko sa ganyan, hanggat ako ay walang matibay na ebidensya, ay hindi ako maniniwala dyan. Hindi ko pag-aaksaya ng oras i-discuss yan. Although meron talagang nagsasabi, ilang vloggers na rin ang narinig ko dyan, mga big names na rin, sinasabing, gusto yata niyan, siya ang pumalit kay Sara Duterte. Pag natanggal si Sara Duterte. Yun daw ang inaantay ni Jesus Escudero, nakausapin siya ng presidente, dahil interesado daw siya, gusto niyang siya ang maging kapalit ni Sara Duterte. Pero sa akin nga, sabi ko, hindi yan ang tinitingnan ko. Dahil wala akong matibay na ebidensya dyan, narinig ko lang yan sa ibang tao, so hindi ko siya i-discuss ng mahabaan. Isa yan sa mga narinig kong dahilan. Sa akin naman, hindi yan ang aking pinaka main subject ng aking discussion. Ang subject ng aking discussion ay yung pagmamatigas ni Jesus Escudero, pinaninindigan na para bang alam niya lahat. Dapat naman, Mr. Senate President, makinig ka sa ibang suggestion. Makinig ka sa ibang tao na hindi rin naman basta-basta ang knowledge tungkol dito sa batas. Yun lang po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for joining me today. Again, for those who are just new in my channel, kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin po yung like button. And also, you might want to share this video to your friends and family. At maraming salamat once again. At thank you so much. Magkita-kita po tayo.